Okay, nandito ulit po tayo upang balikan natin yung bata na may bato sa bato na sa pag-ihi niya may kasama ng nana. Tanungin natin kung ano nangyari na bakit sa loob ng 3 araw ay parang isang himala yung sakit ng batang bato sa bato. Pero bago doon, shoutout muna sa aking very supportive na kaibigan kay Bro Garrett Paglinawan. At shoutout din sa kay Dokting na siya po naging doktor ng bata. Shoutout din kay Pisambasto Andaran, ano po. At sa lahat ng OFW dyan, shoutout sa inyo lahat dyan. At patuloy nyo pong suporta ng aking Facebook page ng mga kadiskarte at YouTube channel ng mga kadiskarte. Support natin. Ito. Hi Len, gusto na? Mabuti din. Magandang araw. Ayan po ang nanay ng bata na may bato sa bato. Na kahapon ay dinala namin doon, ginawa namin kahapon dahil magaling na nagtawag si Doc na okay na daw yung pasyente. At tanungin natin siya kung ano yung talaga yung sakit ng bata. At parang nagtataka ako kasi nandun ako, nakita ko yung ihi ng bata na mayroon talagang nana, na may nana talaga yung ihi. Na yung sabi niya, ang sabi ng doktor ay kailangan na maoperahan yung ang anak niya na yun. At pag inaatake talaga ng sakit nung pag-ihi ay talagang kaawa yung bata. Alin, ano yung naging dahilan ng gamutan ng bata? Doon po sa sa Ruas. Sa Ruas. Ay po, pinainom po siya ng herbal. Herbal. Ayun, si Dokting. Opo, si Dokting po. Nagpapasalamat po pala ako kay Dokting sa paggamot niya kay Ariel. At sa mga taong tumulong sa kanya, sa nag-vlog po at kay Baslo po. Lalo na kay Dokting dahil sinuportahan po niyang anak ko na mapagaling niya at lahat po ng kailangan na anak ko ibinigay niya. Maraming salamat po sa kanya. Ayan mga kadiskarte. Ako lang ay nagtataka bakit yung sakit ng bata na operahin na may nana sa loob ng 3 araw ang galing, gumaling agad. Opo. Siguro ginamit ng Panginoon si Dokting talagang parang nagtaka ako, parang isang milagro. Maraming salamat at nandiyan ang Panginoon na nakita niya yung sakit ng bata na parang nagmilagro na sa loob ng 3 araw normal na yung ihi ng bata. At dating nahirapan siya, parang hirap yata mag-ihi nung kwento ng bata sa akin, maluwal daw ang pag-ihi niya. Palagi na siyang umiihi. Ayun. Normal na siya. Marami na talaga siya umiihi. Pero nung sinabi ng doktor sa inyo, nung sabi sa inyong operahan, anong sabi ng doktor? Maganda kayo ng pera na ano? Malaki daw po ang kailangan, 100,000 daw po. Ayun. Kasi bato sa bato yung sakit niya. Ayun. Pero kaya naman daw po niya pagalingin. Kaya pinagaling naman po niya yung bata. At ngayon nga po, wala na dito, nakaalis na. Ayun. Namasyal na. Ang sabi po ng doktor sa kanya, yung anak niya ay kailangan maoperahan ng bato sa bato. Pero kay Dokting, herbal lang ang pinainom, hindi na naoperahan yung bata. Pero yung doktor na nagsabi sa kanya kung operahan yun, maghanda ng 100,000 para sa operasyon ng bata. At magkakaroon pa ng siguro, siyempre may epekto yung pag-opera dahil bata. At maraming proseso bago ma-opera yun. Kailangan dumaan sa sari-saring laboratory yun. Pero CT scan, ultrasound po ang ayun, sa kanya. CT scan, kailangan ultrasound, test ng dugo, test ng dumi, test ng ihi, at yung kalusugan ng bata bago operahan. Pero kay Dokting, nabilib ako kasi 3 araw lang napagaling agad niya, napanormal yung ihi ng bata. Marami pong pasyente doon, puro cancerous. Ayun, maraming pasyente daw na kanser ang sakit. Gumaling na po yung iba, nakauwi na. Talagang ako po talaga makakapatunay na magaling po talaga siya, doktor. Ayun. Dahil 3 araw lang po napagaling niya ang pasyente at magaling talaga siya maglapat ng gamot kahit herbal lang po. At balita ko doon kay Dr. Teng, pag magkain kayo parang sariling bahay. Oo. Magkain, kanya-kanya sando kayo. Talagang po siya, hindi siya sabihin mo yung ilang siya sa mga pasyente niya. Parang magkapatid po kami doon. Sama-sama kaming kumain, sama-sama kaming doon sa isang lamisa. Tapos, ang pagkain po doon, puro gulay. Wala po doon ibang ulam. Puro gulay, wow. Bawal po doon ang isda o karne. Puro gulay lang talagang ulam namin doon. Kaya pala ang kuha ni Doc, pag ginagamot ka, kailangan nandun ka sa kanyang bahay para tuloy ang kain nyo ay hindi makakain ng bawal. Opo. Ayan, Doc Teng, maraming salamat po sa pagtulong nyo sa aking pasyente. At God bless po. Sana po ay bigyan pa kayo ni Lord ng mahabang buhay at patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Patuloy kayong biyayaan upang marami pa kayong taong matulungan. At siyempre doon sa aking sponsor, maraming salamat sa iyo, pinsan, sa pag-sponsor mo sa mga binablog ko.
Ganon din, lalo na kay Bro Garrett Paglinawan. Talagang ang suporta sa akin yan ay talagang walang tigil, walang humpay na pagsuporta. Kaya ang pagbablog ko, napakaraming tao nating natutulungan na may mga kapansanan at mga nangangailangan. Maraming salamat po. Una sa lahat, sa ating Panginoon siyempre. Hindi ko siguro magawa ito kung walang Panginoon. Siya yung nag-guide sa akin, siya yung lagi nag-iingat sa akin, siya yung nagtuturo kung saan ako magpunta, at siya rin nagtuturo kung sino mga taong pupunta natin. Maraming salamat po Panginoon sa patuloy niyong pag-ingat sa akin. Meron din sa mga taong binablog ko. Salamat at may mga himala kayong binibigay na napapagaling nyo. Sa loob ng 3 araw, ang ilang taong sakit na dapat maoperahan, sa loob ng 3 araw lang, napakahimala. Kaya dapat pasalamatan natin ang Panginoon na talagang alam ko, mayroon talagang himala dahil sa loob ng 3 araw, yung operasyon, hindi naging operasyon. Yung una pa lang inom ng gamot niya, naihi na talaga niya yung mga nanay. Ayun. Talagang nakita ko mga kadiskarte yung nana niya halos mga ganito, halos butil lang mais yung nakalap sa ihi. Talagang kaya pala siya nahihirapan. Tapos ang ginagawa niya, itong dulo ng ganito, isinilalagay niya sa kanyang tumbong. Dahil alam ko, parang siguro pag nag-airi siya, parang tumbong niya lalabas. O kung hindi man, sinusundot niya yung kanyang tumbong para lumabas yung ihi. Ganon yung ginagawa ng bata. Tapos yung kanyang ari, tabi naman sa ginagaya niya, tinihila niya para maglabas ng ihi. Pero ngayon po, nakita ko, napakaluan niya ng umihi. Talagang napakabuti ng Panginoon at ginamit niya yung mga tao na para magamot yung bata. Siyempre, maraming salamat talaga kay Doc Teng at saka doon sa sponsor. Ilan po, maraming salamat at God bless, ingat po tayo lagi. Baka may gusto ka bang sabihin? Pasalamatan ka pa. Doc, maraming salamat sa iyo. Nakauwi na po kami at salamat po sa inyong pagsuporta sa amin mag-ina, yung sa pag-iintindi nyo sa amin. Wala man po akong maibalik sa inyo. Ang akin na lang po ay malaking pasasalamat ko sa inyo na tinulungan nyo kami at sa mga taong kasama nyo sa pagpagamot sa aking anak. Maraming salamat po. At doon po sa mayroong sakit dyan na maghanap ng gustong mapatingnan ang kanilang mga sakit, pumunta pa kayo sa Dahican kay Doc Teng at malalaman nyo po na totoo yung sinasabi namin. Doon po kayo magpatingin at talagang katulad nyo po ito mismong yung may pasyente nagsasabi nito, kahit ako nakita ko rin, nagpapatotoo ako na napakabuti ng ginawa ni Doc Teng. Lang po, maraming salamat at patuloy niyo pong suportahan ang Facebook page ng mga Kadiskarte at YouTube channel ng mga Kadiskarte upang makita niyo po yung mga bagong video natin, yung mga taong bago natin natulungan at patuloy nating matutulungan. At maraming salamat po. Ingat po tayo lagi. Them